Patuloy na dumarami ang mga naitatalang kaso ng animal cruelty sa bansa mula po sa mga pinabayaang alaga hanggang sa mga hayop na nakakaranas ng matinding pananakit. Kaya naman po ang animal welfare groups na nawagan na mas mapalawak pa ang kaalaman at kamalayan ng publiko tungkol sa karapatan ng mga hayop at tamang pag-alaga sa mga ito. Ang karagdagang detalye sa report ni Pink Feliciano. Viral ngayon sa social media ang panawagan ng isang netizen na nakakita ng insidente ng pananakit ng 3 alagang aso sa isang walang kalaban-labang pusa na nauwi sa pagkamatay nito. Matapos nalapain ng mga naglalakihang aso ang pusa na nagngangalang Goose, umalis lang umano ang amo ng aso at hindi na ipinagumot pa ang pusa. Dahil dito, umani ng matinding reaksyon mula sa netizens ang pangyayari. Ang ilan nananawagan na mapanagot ang may-ari ng mga aso at iginiit na dapat na magkaroon ng mas maayos na pagdidisiplina at responsableng pag-aalaga ng mga alagang hayop. Samantala ang ilang animal welfare groups patuloy na ikinababahala ang pagtaas ng mga kaso ng animal cruelty sa Pilipinas na karamihan na ikinabibilangan ng mga alagang aso at pusa na pinagmalupitan, inabandona o pinatay. Ayon sa Philippine Animal Welfare Society o PAWS. Yung mga natanggap namin reports last year, over 700 reports, no? So sometimes umuulit kasi it's the same incident of cruelty na nakita nila. Kabilang sa pinakamadalas na uri ng animal cruelty ay ang pagpapabaya o pet neglect, kung saan ang mga hayop ay namamatay na lamang dahil naiiwan na nakatali, nakakulong, hindi binibigyan ng pagkain o tubig at naiiwan sa matinding init ng panahon. Ayon naman kay Attorney Nestor Elner mula sa Legazpi City Public Attorney's Office, labag sa batas ang animal cruelty sa ilalim ng Republic Act 8485 o Animal Welfare Act of 1998 na naamyendahan ng Republic Act 10631 na nagpapahigpit sa parusa sa mga lumalabag dito. Itong batas pong ito, ang pinakalayunin po naman talaga dito is yung promotion ng welfare ng lahat ng mga animal sa Pilipinas. Paliwanag pa ng PAW, mahalaga ang agarang pagsasampa ng kaso upang mapanagot ang mga suspect. May mga penalty po itong, halimbawa, yung mismo sa batas natin na mayroon po itong imprisonment na 1 year and 6 months and 1 day to 2 years. Okay. And or fine. And or fine po, not exceeding 100,000 pesos. Samantala, isa sa itinuturong dahilan ng patuloy na pagtaas ng kaso ay ang kakulangan sa kaalaman ng publiko tungkol sa animal welfare law. Kailangan yung may actual personal knowledge. So yun na nga, madalas kumakalat yung animal cruelty reports sa Facebook and other social media channels, pero hindi naman talaga ito yung mga tao na with the personal knowledge na pwede mag-file ng kaso for animal cruelty. Nananawagan naman ang PAWS na mas paigtingin pa ang edukasyon at awareness sa animal welfare para maitaguyod ang mas makataong pagtingin sa mga hayop. Meron tayong responsibility na i-prevent yung pag-inflict ng pain and suffering sa animals. So kapag may ganong awareness, hindi na natin kailangan ng any compelling factor like yung batas. Dapat common, na lang yun, natural sa atin na hindi tayo nananakit. Yung kind treatment towards animals is actually an indication of a civilized and humane society. Pinapaalalahanan naman ng animal welfare groups ang publiko na maging responsable sa pag-aalaga ng mga hayop at iwasan ang anumang uri ng animal abuse. Pink Feliciano, Newsline.